So, hello mga kahabi, Pets Ko Vlogs nga pala. So, ngayon guys, didismantle tayo ng aquarium na 15 gallons para magamit natin yung isang side na hindi basag. Kasi ito basag to guys. Basag to dito sa side. Kabilang side basag din dito. So, ang gagamitin lang natin dito, itong isang side na to kasi yung aquarium natin sa labas, yan din yung isang kulang niya, basag siya ng isang piraso. So sana hindi natin siya mabasag para magamit natin to dun sa isa para makabuo tayo ng isang aquarium. Tapos yung sahig din niya guys, buo din yan, kaya isa din yan na anuhin natin, isi-save natin. So try natin gumamit ng blade. Bago to na blade guys. So ganda din talaga ng blade, oh. Kasyang-kasya siya. Dati kasi alam ko gumamit ako ng guitar string. May nakita ko sa sa FB. Blade ang ginamit niya. Sabi, tingin ko parang mas okay siya kasi nga mas manipis. Luwag na itong isa. Ayun, 1 min down tayo. Medyo makunat siya guys, matigas siya kaya konting alalay lang. So kumbaga sa unang daan, wag mo muna natin pilitin na tumagos kaagad. So dalawang pasada yan, oh. Pangalawang pasada na yan bago siya tumagos. Tapos gagawin natin. Yan. Ito yung na tayo. So, ganun lang pala talaga ang technique guys. Unang pasada, huwag mong pilitin na tumagos ka agad. So, dalawang pasada kailangan. Pangalawang pasada, sigurado na yung tatagos na. Ito, tumagos na to guys, oh.
tapos na. So dito naman tayo na side guys. So ang overlapping nito, ito yung salamin, nakagano naman siya, dito naman siya, nakaganyan siya. So dito natin hiwain din. Tsigaan lang to guys. Huwag lang tayo manggigil na unang pasada pa lang gusto natin tatagos ka agad. Ito, tagos na to. Pangalawa na. Nabuo. Last na to guys. Tigas. Kasi makapal yung ano sa ilalim, yung pinakasalamin ng pinaka-silicone ng pinaka-ilalim guys, makapal kaya matigas. Kailangan siya ano. Akala ko kanina tagos na yun, yun pala tagos na sa salamin pero hindi tagos dun hanggang pandikit. Parang tagos na talaga. Tingnan niyo yung baon ng ano ko. Blade ganyan no. Yan o, baon na yan o. Kumbaga lahat ng pandikit niya guys, natatagos niya na talaga. Dito banda, hindi pa kaya makunat. Naisip ko rin kanina na basain siya. Ang problema naman, pag binasa natin, mahihirapan naman tayo maghumawak sa blade. Kaya hindi ko na lang siya inano. Dito talaga ako medyo nahihirapan guys kasi makapal yung pandikit. Kasi nga ito yung bandang ilalim. So ayan, inaalalayan natin ng diin sa isang kamay natin. Kaya kailangan dalawang kamay. So, ingat lang tayo na hindi tayo masugatan sa blade. Ay, mayroon pang kulang dun sa kabila. Huwag natin pilitin, baka mabasag pa kung kailan patapos na. Mayroon pang naiwan dito banda. Yun. Ay. Ayun, natanggalan natin guys. Buo siya, buo. Nabuo natin. Mayroon na tayong pang repair dun sa isang aquarium natin. So ito na mga kahabi, linisin na natin. Yan o. Ayan. So ito na mga kahabi, nalinis na natin. So hindi pa siya ganun kalinis pero try lang natin siyang isukat. Ayun o, saktong sakto. Sabagay, 15 gallons din naman talaga.
So yun yung aquarium natin dati. Yung aquarium natin guys, kaya nasira din yan. Kasi nilagyan ko ng daga dati. Uminto tayo sa pag-iisda. Nagdaga tayo. Tapos nginat-ngat ng lahat ng silikon ng daga ng mga white rat natin. So kaya siya nasira. Tapos nabasag din na parang may nag-crack dito. Kaya tinanggal na lang din natin. So ngayon, ang next natin gagawin, so linisan pa natin to todo yung binaklas natin. Tapos yung ito naman, itong basag, linisan lang muna natin dito na part kung saan tayo magdidikit. Saka na natin to linisan yung baba pag madikit na natin to para may tibay siya pag habang naglilinis tayo. So, ayan mga kahabi, magdidikit na tayo. Kanina, ang plano ko sana, nakatayo siya. So, nakita ko nabibento guys. So, para siyang nakaganon. Parang nakaganon siya, hindi nakadiretso. So, ganyan yung posisyon natin. Tapos, naganda lang tayo ng tape para idikit natin yung tape. Pagkatapos natin magdikit ng silicone. So, ang ginamit natin silicone guys is yung silicone sealant. Ano lang talaga to guys, glass, hindi siya all purpose. So bago tayo nagdikit kanina, pinunasan natin ng alcohol yung yung part na anuhan natin, na didikitan natin. So dito lang tayo. Pasensyahan nyo na, hindi perfecto yung pagdikit natin. Yung iba magaling na eh. Hindi tayo professional guys, kaya ganyan yung itsura. Mapapanis to. Mawakan natin. Tapos dikit natin. Ito yung dulo yung ano natin guide.
So, comment kayo dyan sa mali kong ginawa. Basta, so far nakita ko naman medyo okay yung dikit natin. Siyang bubbles. So, gawin natin guys, lagyan natin yung brakes dito sa kabila. Kasi yan yung dinikita natin, walang brace yan. Tapos yung mga brace niyan, mga putol-putol. So, dugtong ulit tayo. I-align natin dito. In-align lang natin dyan. Lagyan natin ng clip. Para yung pagdugtong natin, diretso pa rin siya. So, ayan. So, ayan yung dugtungan. So, plano, lalagay tayo ng ganyan dyan. Ayan. Para may brakes tayo dun sa kabila. So, dipitan lang natin guys. So, dito tayo maglalagay sa top. Natin. Lagyan natin ng hindi abot. So, yan na lang. Stable naman na yan. Kunin natin yan. Baka dumikit sa ano. So, yan, after 2 hours guys, medyo tuyo na yung ano natin, dinikit natin. Pero hindi pa siya tuyo, pero ididikit din kasi natin siya dito, kaya ilalagay na lang din natin siya para sabay na sila matuyo. Mamaya mga alas 3 na kahapon. Pero yung ano talaga nito, yung curing time po talaga nito is 24 hours bago natin pwede gamitin yung aquarium, yun ang nabasa ko. Mahirap position. Para sabay na sila matuyo mamaya. Para malinis na natin, tapos dikitan na natin yung pinakaloob. So yung ginawa natin na yung brace niya guys, tuyong-tuyo na. So after 5 hours natin siya pinatuyo. Tapos ngayon magdidikit naman tayo dito sa gilid. Ayan. Ayan, kung makapapansin nyo, gumagalaw yan. Kasi walang silicone yan. Nginat-ngat nga yun ng daga. Tapos ayan, nilinis na natin. Tapos sinabunan natin para matanggal talaga yung dumi. Para dumikit talaga yung silicone na kakabit natin. Hanap lang tayong magandang posisyon. Okay.
napala na natin yung silicone guys. Ayan, papatuyuin na yan guys. Tapos pwede natin yan lagyan ng tubig after bukas na siguro, after 24 hours para sigurado tayo. Papatuyuin talaga natin ang todo yan bago natin lagyan ng tubig. So hello mga kahabi, ayan na nalagyan na natin ng tubig, so walang siyang leak. Yan yung ginawa natin. So after 2 days na pagdikit natin, saka natin siya nilagyan ng tubig. Pero actually pwede na siya after 24 hours talaga. So na-busy lang tayo, kaya after 2 days natin siya nalagyan ng tubig. Tapos guys, pag gusto nyo ma-check kung okay na yung pandikit nyo, kung tawag dito, pwede ba ilagyan ng tubig para sigurado kayo, amuyin nyo yung loob, ipasok nyo yung mukha nyo sa loob ng aquarium. Kung may maamoy kayo na parang amoy na pandikit, parang amoy suka, ibig sabihin yun na basa pa yung pandikit nyo. So kasi yan, minsan depende yan sa panahon kung malamig or ano. So ayan, at least yung natin, yung ginawa natin, wala siyang butas guys, wala siyang tulo, wala siyang leak. Successful yung ginawa nating repair sa ating aquarium. Tapos ayan, ang natin, yung lagayan natin, konting silip lang tayo sa ating ayan, kompleto na ng aquarium. Dito pa pala may kulang pa isa. So ayos lang yan, isa na lang naman. Tapos lagayan na lang ng mga gamit yan dyan. So ayan, maraming salamat sa panonood. Pets Ko Vlogs nga pala. Paalam, God bless, bye bye.